rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga guys kapag maganda ka kasi maganda ako. Charot! So yon, so kamusta naman? So ang saya-saya dahil ako kahapon nag-serve nga ako doon sa temple ng bonggang-bongga. At eto, dapat magsiserve pa rin ako dito sa Friday kong school kasi meron din pala sila. Pero sinabi ko bukas na lang kasi I'm so tired. Di ba? Tired talaga. So yan, I'm so tired. Tired ako kahapon kasi 2 araw ako yung alam mo yun, nakatayo. Pero in fairness kahapon ha, talagang alam mo yun, habang nagsiserve ka, nakikita mo yung mga pumapasok sa temple. Oy, in fairness ha, ang gugwapo ng mga kalalakihan. Yes, tapos kita mo yung mga tattoo nila sa braso. Kasi di ba siya pinaka-shirt tapos tataas ang gano'n. So nakikita mo yung meron pa hanggang dito. Ang sarap hawakan, nakakaloka. Ewan ko, babaliw na baliw ako sa mga lalaking may tattoo. Kaloka. Sa atin kasi kapag may tattoo, bilanggo di ba? Dito naman kapag may tattoo, art, di ba? So, may tattoo dito, yung director ko nga, di ba? So, syempre, ang lit-lit niyan tignan kapag kala mo, gwapo-gwapo. Tapos yung naglaro siya ng football, syempre napataas yung t-shirt niya kasi nagpuna siya ng pawis sa mukha. Oh my gosh, yung tattoo niya, nakita ko, buong likod niya, puro tattoo. Nakakaloka. Sabi ko, grabe, ang sexy siguro nito kapag pinatungan ka. Tapos alam mo yun, parang pumatong sa'yo si Devil. Charot. So yun, nakakaloka. Ewan ko ba, ganun yung mga imagination kapag nakakita ako ng tato. Parang tingin ko sa kanila, demonyo. Alam mo yun? Nakakawin ng demonyo talaga. Ewan ko ba, ganun talaga yung tingin ko sa kanila, yung parang tingin ko sa kanila, yung parang hindi ka patatawarin sa kama. Alam mo yun, masasaktan ka sa kanila ng bongga-bongga. Charot. So yun. Ewan ko ba, gustong-gusto ko talaga yung mga may tato kasi nakakaano sila, ang lakas nila makabarako. Yung tipong ewan ko, basta kakaiba. Charot. So yun yung mga tumatakbo sa utak ko yesterday. Tapos may mang pa kinakausap ako. Tapos, alam mo yun, tinatanong niya kung bading ako. Kakaloka tong mang na to, napaka-intrigera. Isip-isip ko, mamaya gusto niya lang ako invite doon sa kubo niya. Kubo talaga! Nakakawindan. Anyway, so, masaya lang mag-serve sa temple kasi libre pagkain. Nasasarap ng pagkain. Tapos, ayun nga, ang daming coke. Kaya ako ng coke kahapon. Libre lahat yon. Pati yung mga kakanin, pati yung ulam, at sarap ng mga luto. Grabe. Tapos, may mga bigay ng pagkain, kaya ay panalo. Pero syempre, ang pinakamasaya doon yung nakapag-serve ka ng tao sa puso mo ng bongga-bongga, di ba? It's not only about food. Ano na lang yan, yung kumbaga parang, yan saya, para kasing piyesta, ganon. Kaya, gusto-gusto ko talaga nagsiserve doon. By the way, so yun, so sabi ko nga, see you again next year, ganon. Sabi ng director ko, 2 gabi ka? Sabi ko kasi syempre gusto ko kasama ka, natawa siya. Charot. Ayun! So, ang saya lang. So, eto na nga, pag-uusapan natin, sino ba talaga yung mga dapat natin ipadala sa Miss Universe? Kasi marami tayong nababalitaan, veterana, at talagang confirm na, Diyos ko, Katrina Ligado, nandirito, Aliana Aduana, naghihintay pa tayo kung matutuloy nga si Winwin Marquez, di ba? So, yon. Tapos, ang daming mga baguhan na talagang ay sobra winner. Pero, syempre, naglo-look forward talaga ako, guys. Hindi lang sa dahil veterana siya. Hindi lang dahil sa bago siya kasi maganda siya. So, gusto ko sa kandidata, yung talagang pan-total package. Kasi ito yung hamon ngayon na kaya ba talaga natin maka-top 5 uli sa Miss Universe sa era ni Kun An? Kasi di ba mga tumatakbo sa utak natin, nilalaro tayo ni Kun An, binibigyan na tayong pang special award kasi nga di ba parang 2 taon na magkasunod na parang hindi tayo tumungtong talaga sa top 5. Either na meron tayong kandidata na sobrang lakas,
si Michelle Dinato. Tapos nakuha niya lahat ng special award pero hindi siya umabot sa top 5. Paano naman kasi guys, wala namang kinalaman talaga yung special award sa pagtungtong mo sa top 5. So kailangan talaga di ka libre ka. Pero kasi magdududa ka kasi syempre performance level. Kaya nga siya nakakuha ng mga awards kasi ibig sabihin nun, maganda yung presentation niya, di ba? Tapos wala sa top 5, ganon. Pero kasi ang na-observe natin dyan, kailangan maganda talaga yung kandidata. Sobrang ganda. Kaya nga sana naman, ngayong taon na to, wag lang tayong magpadala na dahil di kalibre siya maglakad, or pumapalo yung kanyang pasarela, or magaling siya magsalita. So, hindi dapat tayo mag-focus sa ganon. Dapat mag-focus tayo kung ano ba yung kaya niyang i-offer talaga sa Miss Universe. Yung tipong pag hinubalan siya, maganda ang katawan niya. Yung wala talagang masabi, sobrang panalo. Tapos kapag nagsalita siya, yung tipong talagang mapapanganga ang lahat, di ba? Plus, syempre, hindi lang maputi dapat, kailangan may ganda ka talagang ino-offer, yung gandang bulag talaga na masasabi mo, ay nako, pang Miss Universe to, ganon. Yung tipong hindi lang siya maganda dahil na make-upan siya, kasi maraming kandidata na alam mo yon na kapag may makeup maganda pero pag ginubada na ng makeup, ano ba? Baka maloka si Kun An. Siyempre gusto ni Kun An yung tipong may makeup o wala, maganda talaga siya. Diyosa talaga yung itsura niya. At plus, masasabi mo na, ay, ang ganda naman ng babae to pang Miss Universe. Alam niyo naman si Kun An, Diyos ko, may pagkaano yan, mahadera. Saka, alam mo yon yung tipong siya yung ano na walang masamang tinapay kapag kaharap ka niya. Hay! Ganon. Pero ang totoo, marunong talaga siya at pinipili niya kung ano yung gusto niyang kandidata. Ganon. Siyempre, hindi ka naman niya iisnabin at hindi ka naman niya sasabihan na hindi ka maganda. Lalo na kapag Philippines ka, talagang gustong-gusto ka niya, di ba? Kasi Philippines ka. At iba ang suporta ng mga Pilipino. So, alam mo yon mag-expect ka na puro maganda ang sasabihin niya pagdating sa Philippines. Pero, sa kabilang banda, ano ba talaga yung hinahanap niya? Katulad nga ba talaga ni Philippines? So, dapat, yung tipong pag hinubadan mo ng makeup, maganda pa rin. Yung hindi tayo mapapahiya, yung ganon. Hindi yung maganda lang siya kasi may makeup siya at kabog yung itsura niya. Ay nako, aanuhin natin yung di kalibreng kandidata pero kapag walang makeup naman na, hindi naman ganun kabongga. Syempre, hindi na yan, hindi na yan counted na para manalo ng Miss Universe. Kasi syempre, ang gusto nila sa Miss Universe, yung talagang tipong may makeup ka, Diyosa ka, at wala kang makeup, Diyosa ka pa din. Ganon, na talagang mas, ay, ang ganda niya. Plus, nandoon, syempre yung styling ng girl. Hindi talaga po pwede yung iisa lang yung styling na pinapakita mo. Dapat talaga variety ka. Yung tipong kapag inayusan ka ng ganito, iba ang magiging eksena ng itsura mo. Kapag inayusan ka naman ng ganito, magbabago yung anyo mo dahil wow. Yung may wow factor na tinatawag. Ganon dapat yung pinapadala natin sa Miss Universe. Hindi yung nakakajoko. Charot. Nakakaloka. Wala naman tayong kandidata na pinadalang nakakajoko. Exaggerated lang ako magsalita. So, alam mo yun. So, dapat yung may wow talaga. Yung wow, 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 wow. Ganon. Yung tipong pag nakita mo si Mama Sam mo, masasabi mo, ay wow, ang ganda pala niya. Wow, 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 wow. Ganon. Diyos ko Lord, nakakaloka. Anyway, looking forward tayo dyan. And then, ayun nga, tingnan natin kung ano nga ba ang magiging eksena ng mga kandidata na lalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At gusto ko nga sana meron sila yung walang makeup challenge. Para makita mo kung sino talaga yung Diyosa at kung sino talaga yung hindi. Tapos piliin na dun sa mga Diyosa yung top 20. Iwanan na yung mga hindi. Charot. In fairness maraming magandang kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kaya sabi ko, pumili kayo ng tama kasi ang dami talagang maganda. At nakakaloka ang ganda. Hindi lang sila maganda, Diyosa. So, yan! Ganon! Kaya I'm so excited. Ewan ko ba, excited talaga ako sa magaganap na Miss Universe ngayong taon na to.
At gusto ko sana ang manalo ay talagang masasabi mo total package, yung performance, bubbly yung personality, plus marunong talagang gumalaw. Yung alam mo yun, hindi yung parang diktador, parang kalkulado yung bawat kalawan niya. Katulad ng nangyayari sa Thailand na parang kalkulado yung mga kandidata nila kung kailan ngingiti, kailan gagalaw, yung mga tipong gano'n. Yung kulang na lang ayaw nang gumalaw. Charot. Dahil sa botox. Charot. Basta gusto ko, as long as possible, dapat talaga kabugera. Yung kabugera na talagang Diyosa, yung beauty. So, yan. Ganun yung dapat natin ipadala. And I think mananalo tayo sa Miss Universe. Hindi yung gumanda lang siya dahil may makeup, di ba? So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Ano nga ba ang dapat natin ipadala? At ano nga ba ang tingin mong hinahanap talaga nila Kun-an sa isang kandidata? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. So, yon. So, syempre, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.